Eto, pag-usapan naman natin mga kababayan, mga ka-GP Natics. Si Undersecretary Claire Castro, tawang-tawa po sa pinapakalat ng mga DDS. Alam naman natin yung paninira sa kanya. Bakit sinisiraan si Attorney Claire Castro? Mga kababayan, kasi hindi po nila nakita ang pagdating ni Attorney Claire Castro. Hindi po nila inaasahan na may isang tao na palaban at handang bumardagol sa kanila. Kaya ngayon, ang pinapakalat nila ay yung video ni Attorney Claire na siya daw po ay isang palingkera, mga kababayan. Eto kasi yun sinagot niya na rin yung kahapon. Oh. Teka MPD media kayo. Kakampi niya ba yung media? Hindi na. Ay, ang taga-ABS-CBN po ako. Pasensya na. Tulong lang ako dito. Taga-DCRJ po. Oo, DCRJ. Dati you are. Walang Attorney Claire Castro po. Walang warrant, sir. Kinaladkad sa SM Mall. Walang warrant. Walang ginagawa. Walang complaint. Walang ginagawang krimen sa SM Mall, San Lazaro. Para kalad ka rin. Walang complaint pinapakita. Opo. Sa Attorney Claire, you are the... Dito, Leonardo Paraga, shoutout Nagulat sa'yo po kami, walang warrant. May text po sa amin yung babae na magkikita sila sa mall para pag-usapan ang bata. Tapos papahuli. Bakit sila agad nando doon? Frame up? Opo. Frame up ba to? Ba't kayo lahat nando doon? Walang tao dito na pumunta kami. Dahil nandun nga po kami sa follow-up operation. Follow-up? Anong Yung complaint ko, ma'am, hiningi mo, sabi mo sa akin, confidential. Walang complaint. Paano follow-up? Confidential, ma'am, kailangan malaman ko rin yung reklamo sa akin, ma'am. Ano dyan? Anong case number? Ipapal pangalan yung kaso. Ipapal pa lang ang kaso. Naku mga kababayan, ipapile pa lang ang kaso. Inuhuli na kagad. Syempre kahit ako, isang abogado, ipaglalaban ko yun. Di ba? Romnet Alcantara, shoutout sa'yo ha. Yan kasi yung kaibahan doon sa mga ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw at hindi pinapanood at hindi inaalam yung buong istorya. Basta, ang sasabihin lang nila, ikakat, nagwawala, palingkera. Ipapal pa lang ang kaso para hulihan. Walang warrant of arrest. Walang warrant of arrest. Sir, walang warrant of arrest to. Ma'am. Sir, walang complaint. Sandali lang po, ma'am. Walang complaint. Pakinggan niyo muna sa akin. Kung ang pagtanggol sa kliyente ay kasalanan, kulong mo ako. Nakulong dito si Attorney Claire Castro, mga kababayan, yung asawa niya at yung kanyang secretary. Tama po kayo, Shamia Agapito. 'Di ba? Kung sinasabi nila palingkera itong si Attorney Claire Castro, what more pa si Sara na nanununtok. Sa kanya nga, batas ang inaano niya 'Di ba? Mga kababayan, ano yung sinasabi kanina ni Joey? Uncontested. Ito, kinokontest niya dahil walang warrant. Hindi rin pwedeng warrantless arrest. Kasi pag warrantless arrest, mga kababayan, halimbawa po, ako, 'di ba? Nasa isang public na lugar. Tapos, sinasaktan ko, gusto ko nang patayin yung, basta may krimen akong ginagawa, ongoing, mga kababayan. Pwede nyo po akong ipadampot kahit walang warrant of arrest. Okay? Yun ang tinatawag na warrantless arrest. Pero dito, wala pang kaso, ipapile pa lang, wala naman nakita na ongoing na krimen na ginagawa yung tao, ay hinuhuli agad. 'Di ba? Pero ang matindi niyan, mga ka-GP Natics, eto po kasi, kung si Attorney Claire Castro ay palingkera dahil ipinagtatanggol ang kanyang kliyente, at sinagot na nga niya yan, sabi ko kanina, pero patapusin muna natin to. Ano kasalanan ko? Pag nagwawala po sa public at pag may krimen na ginagawa, job reason, pwede po yun. Warrantless arrest. Tanggol ang kliyente ko, kasalanan? Oh. Ganun ka na baka abusado? Kasalanan mo, sigaw-sigawan mo ko dito.
ma'am. Andun na level. Sir, pasensya na po talaga, ha? Ayun, di ba? Mga kababayan. Tapos, eto pa. Sumagot na si Attorney Claire dito. Siyempre, para maliwanagan din ng lahat kung paano po niya sinagot ito, pakinggan na lang natin. Tama po. Second question. Po siya kahit kailanman. Po kanina ay patungkol sa nabubulok na pagkain. I will. Why? Because I did that for justice. Yun, no? Maybe yung nakikita niyong video, that's 2015. Oh. Can you see my face there? Look younger. That's 2015. Sir Leo. Okay, why nila pinapalabas to? And splice. Dahil ayaw nila ako siguro na manatiling tagapagsalita rito. Yun ng ang palasyo. totoo, mga kababayan. Ayaw nila. Kasi nga, si Attorney Claire Castro, mabilis siyang sumagot sa issue. Si Attorney Claire Castro, hindi niya pinapatagal. Nandyan ka agad. Yan ang hinahanap ng ating Pangulo, na isang tao na sasagupa sa mga fake news. Pero, para sirain ang credibility, ipapakita palingkera na nagkamali ang Pangulo, nagkamali ang palasyo sa pagpili dito kay Attorney Claire. Oh. Ang kwento niyan, merong dalawang magsing-irog na hindi na nagkaayos. Yung bata na iwan sa bahay ng babae, flight stewardess yung babae, iniwan sa driver. Nung tumawag ang school sa tatay, nalaman niyang wala yung nanay, kinuha yung bata sa bahay na kasama lang ang driver. First child niya yon. Now, nung dumating yung nanay, nagalit dahil hindi sila okay nung tatay. Now, kausap ko yung babae, kausap ko yung babae, ang sabi makikipagkita sa kliyente kong lalaki dahil pina-psychologist nag-undergo ng psychological evaluation, child psychological evaluation yung bata. Makikita sila, ipopromote ko na po, sa SM San Lazaro. Umiinom ng kape, ulitin ko ulit kung saan, Starbucks. Magkikita sila, nung lalaki, pumayag ako para magkaayos. Okay? After that, bigla na lang, I just came from a hearing, the Ramjen case in Paranaque. So, ayoko na sana pumunta sa police station. But my husband said, let's go. So, pumunta ako, wala pa sila, nagpa-medical yata. So, I told to the relatives, ito pa, cool lang ha, cool. But when I was there with the relatives, sabi ko, doon sa police, lahat naka-civilian, walang naka-uniform habang nag-aresto. Sabi ko, saan po yung warrant of arrest? Ano pong complaint? Hindi ako pinapansin. I introduced myself as a lawyer hanggang sa umabot kami sa women's desk. Okay? Tapos noon, tinuro sa akin ng kliyente ko kung sino yung lalaking humatak sa kanya. So I was asking for his name. Tinalikuran ako. Okay? So ngayon, sabi ko dun sa isang babaeng sa isang babaeng pulis, okay? Ano ang complaint? Hoy, grabe naman yan. Wait lang. Natuwa naman ako dito kay Boss Chardak. Chardrax. Boss GP, sa sobrang addict ko sa'yo, kahit sa CR. Sa CR ko, dala-dala ko yung CP ko. Mapakinggan lang kita. Wow naman. Salamat naman, boss. Thank you so much, ha. You deserve to know that. I was the counsel. Aha. Walang complaint, walang warrant of arrest. And my client was not doing any crime. Tama. You know, guys, what are the reasons or causes for a warrantless arrest? Ano ba yun, You know attorney? that there should be at least
the guy or the accused or the suspect should have been committing a crime. Or there is a reasonable belief that he had committed a crime. Yeah, sabi ko sa inyo kanina mga kababayan, hindi lang po kasi may nag-ano dito kanina, no? Merong pong nag-comment na sabi yung warrantless arrest ay pag nagwawala. Mali po 'yon. Kung ang warrantless arrest, sabi ko nga po kanina, ulitin ko lang mga kababayan, baka hindi niyo po narinig yung sinabi ko. Kung may nagwawala, mga kababayan, pwedeng arestuhin. Pero syempre, ang pinakamabigat dyan para ma-implement mo ang warrantless arrest kapag meron pong ongoing crime or the accused is committing a crime, mga kababayan. Yung ginagawa pa lang niya, 'di ba? So ngayon ikaw ang pipigil sa kanya bilang isang pangkaraniwang citizen, mga kababayan, pwede niyo pong arestuhin na rin 'yon. 'Di ba? Yan po yung sinasabi natin. Hindi pwedeng kapag sasabihin hulihin mo yung tao, wala naman palang pinakita o wala namang ginagawang crime, uhulihin mo. Yan po ay labag sa ating saligang batas. The only way, kapag wala kang nakita na ginagawa or committing hindi siya nagko-commit ng crime nung nakita mo yung tao na yon, pwede mo lang siyang arestuhin kapag may warrant of arrest. Otherwise, hindi na po pwede, mga kababayan. Kaya lang, nagtataka tayo dito. Bakit sila Attorney Claire pa ang nakasuhan? Sila pa ang nakulong. So, ibig sabihin ng mga kalaban, may ganyan or may power. Diba? But none. He was just drinking coffee. And there was a text from the guy that she was amenable to be intimate, only intimacy. So how could there be violation against women and children? So when I was there, I talked to the colonel. I forgot the name of the colonel, parang bossing nila. Sir, wala tong warrant of arrest. Walang complaint. Walang... And then, after that, it was not the problem with Inquirer.net at the time. Sino Inquirer dito? Hindi ko alam kung sino yun, nakalimutan ko yung parang... Hindi Salamat po niya sa lahat lahat ng mga kinuha nag-like, yung kwento. She did not even ask me. Nag-viral lang, kinuha niya agad nung ako na ay huhulihin. But before that, Sabi ni Dimdo, Sir, special shoutout sa'yo ha. Sir GP Idol kita, PWD rin ako, isang blind, lumalaban ng patas. Parehas po tayo. Parehas po tayo. I talked to the officers. Sabi ko, sir, walang warrant to. And then, one of the officers then, doon, nadinig ko na nasa labas na kami, sabi ng ibang mga pulis, pakulong mo na yan, pakulong mo na yan. Na-splice to. Aha. Na-splice to. Ang sabi ko, ipagtanggol ang kliyente ko, ipakulong mo ako, anong kasalanan ko? Yun siguro yung nakita nyo. O hindi, na-splice. O yan, na-splice yan. So if you want to get the original copy niyan, pero siyempre putol-putol na rin yun edited, sa Inquirer.net, that's 2015. September. Alam ni Miss Pia yan. Hindi nga ako, wala nga akong penalty at that time sa ABS-CBN, sa DZMM. I was allowed to. Diba? Otherwise, kung meron akong mali, Salamat, Ma'am I Emily would not be Basu. allowed to go on air. And then after that, yan, that's 2015. Yan ang panoorin nyo, hindi yan splice. Okay? So, at that time, sabi ko, walang warrant of arrest, walang complaint. Doon pa lang sila gagawa ng complaint. So, sabi nung isa, namaya pa na isang pulis, sabi niya doon sa pulis na babae, anong gusto mo? Sabi niya, pakulong yan. The problem is, kinulong ako, naman di kulong, it's detained. Dinetain ako, my husband, and my secretary. Why? Kung ako lang naman ang gusto nila, dahil lumaban ako, nangatwiran ako. Di ako lang. Ba't masasama yung asawa ko? Ba't masasama yung sekretary ko? Hindi ba? So, hindi yun nakuha ng Inquirer.net. Yan lang. I was not even interviewed. What happened?
Diba? And the title. Actually, mga kababayan, mga ka-GP Natics, no, nakita natin, hindi natin sinasabi na lahat ng mga mamahayag ganito, na sila po ay parang bias. Of course, bilang isang, sabihin natin, member ng KBP or sabihin may ethical standard, meron kayong sinusunod, dapat yung parehong, sabihin natin parehas na side ay kinukuha nyo talaga. Hindi pwedeng kagaya kayo ng vlogger na one-sided. Mga kababayan, no? Alam na, ako, aminin ko, syempre, may pagka one-sided ako, di ba? Maka-Marcos tayo, maka-admin tayo, pero pagdating sa mga ganyan, sa mainstream media, they should know the side of the other party bago sila maglabas para naman sa ganun, malaman natin. But then, mga kababayan, doon nga sa kwento ni Attorney Claire, maliwanag na isang side lang at talagang parang may nakita natin, may mga lapses dito. Dahil lang sa sumigaw, pinaglaban mo, bawal na, dinitain ka na. Mga kababayan, mga ka-GP Natics. Siguro masasabi natin kahit nga sa korte, ang isang tao kapag galit, 'di ba? Minsan nagmumura. Hindi yan tinatanggap ng korte. Pag sinabi mo yan kasi yung yan kasi yung yan yung emotion dahil nga siya ay galit. So, kahit na nagmumura minsan, okay lang yan sa korte. Walang problema dahil yan ay part at kasunod po ng emotion mo. 'Di ba? Yung kay Attorney Claire, mga kababayan, bilang isang abogado, alam ko rin na yun ay emotion nang dahil sa hindi niya makuha yung justice. Bakit kailangan mong dakpin yung isang tao samantalang wala kang warrant of arrest? Ipapile pa lang yung kaso. Ano yan, mga kababayan? Ang tindi nun ipapile mo pa lang, hinuli mo na kaagad yung tao. The title. Sa umpisa pa lang yan, yung comment pa lang yan, marami nang nag-bash doon sa gumawa ng title. Okay, again, hindi yun iskandalo. That's a fact. It's a fact. So, if you will be my client and you will experience the same, I will do it again and again Yun. and again for justice. Yun ang maganda, mga kababayan, dahil itong taong ito, alam mong ipaglalaban ka. Pasulit yung ibinabayad mo sa kanya. Hindi po yung kagaya ng iba, mga kababayan, mga ka-GP Natics, na babalik ka rin ang tama at itatama ang mali. Diba? Ito naman yung pinagmamalaki ng mga DDS kasi. Ito yung inaabangan nila. Sir, wag ka na mainis. Yung naghahanap ng video, ang tagal daw ng video, daldal daw ako ng daldal. Ito na nga po yung video. Inahanap mo ba yung video ni Mocha? Ito po, ikaw talaga Inahanap niya yung video ni Mocha na nilalamas. Ito po yun. Grabe kayo ha. Natikos ng radio DJ na si Mo Twister, si Presidential Communications Office Assistant Secretary Mocha Uson. Mocha, excellent job tonight. Are we saying goodbye? Yes, we are. Where's my goodbye kiss? There. No. There. I'll kiss you later after the She's thing. going over. She's coming. There she goes. Later. Don't even. Don't even. Just get right. Are we saying goodbye? Where's my kiss? There. I haven't seen Mo being, molested I'm like sorry. this. Did I punch you? Sorry. Did you get hurt? You accidentally touched my boob. I don't think that was an accident. So, I accidentally stuck my fist in your vagina. I accidentally stuck my fist in your buds. Grabe. Do. can you say that again? Get Mocha. Can you take the Why you shirt? should start from the nipple? Wait. Pasok mo na lang, Doc, kasi. Grabe Wait. Mocha. Squeeze it, Doc. I'm so hard now. Mocha, can you do the shirt top thing? Come on. Pinalamas po yung kanyang melon. Yung cocomelon ni Mocha, pinalamas niya po sa doktor. Noong una kasi sabi niya may nararamdaman daw siyang kakaiba.
Kaya pinahawak dun sa doktor. Nung una nga, isa lang eh. Mga kababayan, tapos yung sumunod, ang ginawa ay 2 kamay daw ang ipasok. Grabe, no? Tapos si Attorney Claire, palingkera. Pero ito, di ba mas nakakahiya to? Pwede mo naman gawin yan kung talagang malibog kang... Sorry. Kung malibog ka talaga, bakit dyan pa? Di ba? Kitang-kita ng maraming nanonood. Kung nalilibugan ka, huwag nyo nang iharap sa camera. Oh. No, you're not Kasi Moy, ayaw mo naman, I need to get something tonight. I'm really I really get something tonight. I'm really horny. I'm really wanted to have some ano daw? Okay. Stop now. Teka lang, ulitin ko lang. Natikos ng Top thing. Wait, Mocha. Squeeze it, dog is so hard now. Mocha, can you do the shirt top thing? Come on. No, you're not gonna Kasi Moy, ayaw mo naman, I need to get something tonight. I need to have something tonight. Because I'm really horny. 'Di ba? Ang libog. Visit. Tapos gustong-gusto mga kababayan ng mga DDS si Mocha. Sino ang tunay na nakakahiya? Biruin nyo. Mga kababayan, uso na ba ang MTRCB during that time? Sa bagay, grabe talaga. Ang tindi. Tapos kamping-kampi sila sa mga taong ito. Hindi nyo ba nakikita yung puon ninyo? Biruin nyo, ha? Isang Mocha, pinaupo ni Duterte. Malamang mga kababayan, no? Hindi siya... Magkaroon tayo ng tawag dito ng wild, sabihin na lang natin, maging wild yung pag-iisip natin. Do you think, mga ka-GP Fanatics, itong si Mocha Uson, baka mamaya sa libog ni Digong. Diba? Carmelita, si Attorney Claire Di Marte. Tama, eto, malibog. Diba? I really wanted to have something tonight. I'm really horny. Doc, please squeeze. Sabi ni Ganda Lola Malu, kulang na lang maghubad dyan eh. Kaya palagay ko mga kababayan, tawag dito si DJ mo hindi siya nag-iisip ng hindi maganda. Pero alam ko nagkaroon din to ng experience kay Rosana eh. So palagay ko after the show baka may nangyari. Baka lang ano lang yon mga kababayan, dala lang na maruming pag-iisip natin. Sabi ni Carmelita, Digong, manyak, nangahalik mo, kapokpok, baka nakatira din si Digong. Hoy! Hindi ako nagsabi niyan, ha? si Lol, talaga naman, no? Si Jaja ang nagsabi, hindi ako, ha? Sabi niya, Joari Waru, no to PDP sa lahat ng tuta nila, wake up, mga kababayan ko. Sigurado yan, di makakaligtas kay Diggs yan, baka nilamas din Osus. Grabe naman ito si Ganda Lola Malu. Yang si Uso naging PCO ba yan? What a shame, pamangkin GP. Opo, naging press briefer din siya. Kung di ako nagkakamali, basta naging part siya ng PCO din. Kaya nga, sabi ko, kung talagang tinitira nyo si Attorney Claire, na meron naman talagang dahilan yung kanyang pagwawala, di ba? That's emotion eh. Hindi natin mapigilan kasi mali yung nakikita niya. Pero ito, mga kababayan, ito yung talagang literal na mali, di ba? Tapos sa harap ng maraming madlang people, ipinapakita mo, nagpapalamas ka ng suso. Oh. Diba? Okay? Anyway, mga kababayan, maraming salamat po sa ating lahat at magkita-kita po muli tayo sa susunod na mga live stream natin. Salamat po at saglit lang tayo ngayon ha. Magsisikap po ako na makahanap pa ng mga